Kasama po natin ngayon ang chairman ng MMDA, Attorney Romando Artes. Ukol po ito sa pagdami nga po ng mga peking NCAP text messages. Good morning po, Chairman. Chairman, hello? Good morning, DJ Chacha, Manong Ted, at sa inyong tagapakinig. Okay. Good morning po. Ito nga po, sir, dumadami no yung NCAP text messages na naipapadala po dito sa ating mga kapatid. May mga nagsusumbong. Namomonitor niyo po ba kung gaano kalawak itong problemang ito at kung may mga nabibiktima nitong NCAP scam, text scams? Opo, minomonitor po namin closely yan for the past 1 or 2 weeks na. In fact, after po na ma-report sa amin yan, ako po ay kaagad nakipag-ugnayan kay Sec. Henry Aguda ng DICT para ma-take down itong mga ganitong site na nambibiktima nga po using our MMDA NCAP. At kaagad naman po nilang na-block yung site. Pero gumagawa po uli ng bagong site, patuloy po yung text blasting nila. Kaya po ako po ay napilitan na dumulog sa NBI para po maimbestigahan na at mahuli po yung perpetrator. Oo. Kung sa dami po ng biktima, tingin ko po madami kasi sa amin lamang po, meron na pong 180 persons ang nagbayad po na walang huli. Pero nagbayad sila ng penalty using our payment system. At noong tinanong po namin bakit sila nagbabayad, considering wala naman po silang huli, ay dahil daw po nakareceive sila ng text message. Imagine niyo po yung nagkamali lamang ng bayad sa amin ay 180. Paano po yung nagbayad mismo doon sa scam na website? Kaya po sa aming tingin po ay napakarami po na nabiktima nitong scam po na ito. Oo, dun po sa MMDA may 180 reports na kayo natanggap regarding dun sa mga nagbayad gamit yung peking website. Para lang po mabigyan natin Hindi ng... po. Linawin ko po, nagbayad po yan sa amin payment system. Sa Kumbaga inyong... po, nagbayad po sila sa payment system namin kahit wala naman po silang huli. Yes po, naiintindihan po natin yun. Nakatikip. Yes po. Nakatanggap sila ng text message. Yeah. Oo, Andali, Chano, sorry ha. Medyo meron ng confusion. I'm sorry. Pakilinaw po lamang kasi when you say text scam, ang yung impression is that may naniningil for their benefit ng loloko. Oo. But this one po, can you just clarify please? I hope you don't mind. Okay. Nanloloko po dahil kayo po ay makakatanggap ng text na nagsasabi na may huli kayo sa MMDA NCAP na about to expire at kailangan nyo pong bayaran dahil po mag-i-incur kayo ng penalty na 25%. Tapos po may link na nakalagay doon sa text message. Pag kinlik nyo po yung message ay yung link ay mapupunta kayo sa isang page na parehong-pareho po ng aming may huli ka .gov.ph na site. Kung hindi nyo po titingnan yung URL or yung address mismo, hindi nyo po mapapagkamala na peke po yon. At doon po may payment instructions at pag kayo po ay nagbayad, yan po ay mapupunta doon sa mga scammers. So, scam po talaga po fake ito. website siya. Yun po yung ina-explain ko kanina, attorney. Kasi ang sabi niyo po kanina, may 180 po na nagsumbong sa inyo using the fake website na nagbayad sila. Magkano daw po ang sinisingil sa kanila pagpunta dun sa fake website? Para lang po klaro dun sa mga nakikinig sa atin. Ang ano po ay 1,000 po. Parang fixed po 1,000. yung sinisingil nila sa lahat na 1,000. Again, lilinawin ko po na DJ Chacha, may 180 individuals po na nagbayad sa aming payment system, meaning sa amin po pumasok. Pero wala po talaga silang actual na huli. Oo. Kaya po inire-refund namin po ngayon yung mahigit 180,000 po Sorry, na nabayad sa amin na mali. Diyan ako nalito. Oo, kasi attorney, ang Diyan ako nalito. So Correct. merong mga kumagat, hindi nagbayad doon sa fake website, kundi nagbayad sa Tama inyo. po. sa kanila talaga napunta. Tama po.
Sumakit ang bato ko dyan, attorney. Correct. Pero attorney, pero meron din po bang nagbayad na nagsumbong, halimbawa nagbayad, nakatanggap ng fake website na hindi sa inyo napunta? Kasi madali yung Apo, sa inyo may mga napunta. nagsumbong po. Meron din. Yung pong ganon, gano'n Meron pong mga nakadami? nagsumbong. Oo. Wala po kaming tala, pero normally po, nagte-text lang sa amin, sa aming mga empleyado or officers na yun nga po, nagbayad sila dito. At yan po ay iniipon nga po namin at inireport po sa NBI para po nga maimbestigahan. Pero yung actual na dami po, mukhang sobrang dami po. Kasi Sobrang dami. I think they're using text blast machines. Kasi po yung isang nagsumbong sa amin, although hindi sila nakapagbayad, pero nasa isang sasakyan sila, 6 sila, sabay-sabay pong naka-receive ng text message nga po coming from the scammers. Oo, kumbaga from the text kasi merong website na ililink doon pero hindi nga po yun galing sa inyo. Pero sir, Hindi po. text scam lang po itong NCAP or we're just talking about text? Wala pong email? Wala po. Text lang po, tapos may link. Yun nga po yung kaya paulit-ulit namin sinasabi. Unang-una po, yung sa amin sa NCAP, yung sa official, wala po kaming pinapadalang link sa notification ng huli. So, pag naka-receive po kayo ng text na may link, scam po yan. Red flag na po yan. At pangalawa po, wala po kami ini-impose na penalty for late payment dahil wala po kaming ganoon na panuntunan po. Siya, bakit sa text? Kasi ako yung kapitbahay ko nakatanggap sulat hindi text Bakit text? Mas madali po kasing palaganapin siguro, Kated. Dahil nga po mukhang text blast machine Hindi, po hindi. yung Ang ginagamit MMDA nila. ho ba, meron ba kayong record ng mga telepono ng mga registered motorist? Wala po. Kami po meron po based Aha. doon sa LTO document. Yeah. Pero Ah. ito nga po, since text blast machine ito, Kated, hindi po nila kailangan na To whom it may actual na concern. telepono. Oo, Opo, lahat po ng within a certain Ah. area, nakaka-receive po ng text na ito. LTO document sa OR ba at CR, wala naman telepono doon ng ng rehistrado may-ari ng auto Sa LTO po, meron po. Pag nag-fill up po kayo ng inyo pong registration, hinihingi na po yan email at yung telephone number po. So yung Okay. pong numbers Opo. ay galing sa LTO. LTO. Yun ang ina-assume Supposed to be, natin. oo. Oo. Hindi po. Don't think na galing po sa LTO yung number. Kasi nga po, sa text blast machine, hindi po kailangan ng number. Oo Lahat nga. po kayo Hindi. na within a certain What we're area. talking about, attorney, is yung telephone na hawak ng MMDA for the motorist galing po sa legit, Sa LTO. galing LTO sa po. LTO. Okay. Oo. Apo. Sige, eto, Tama po yun. klaruhin po natin para hindi rin malito yung mga nakikinig sa atin. Kasi ako mismo, ang natanggap ko naman via email. Ilan na natanggap mo? Isa lang. Isa pa lang. In fairness. Pero ito kasi may kalakip na litrato. Yung kumbaga may picture po Opo, talaga. ayun po yun. Ito legit. May picture ng Yan. violation, may QR code kung para makita niyo po yung actual na violation. Yan sinasabi ko Meron sa iyo din po yan. Oo. At yon pag yun ang natanggap, kita yung sasakyan mo, Okay. naka-specified, Legit nga yun ang legit. Para hindi sila malito. Kasi Legit po yan. baka Opo. mamaya, isipin nila, pati yung sa email, totoong email na ng MMDA, ang isipin ng iba, scam. So ngayon, text scams pa lang ang confirmed. Ano na pong ginagawa ngayon ng DICT sa pakikipagtulungan nyo sa kanila para po masawata itong mga taong ito? Kasi especially the senior citizens or yung mga hindi tech savvy, baka sila po yung mabiktima nito. Oo nga po. Una po, binlock na po ng DICT yung ilang sites na kung saan pag kinlik nyo doon kayo mapupunta. So, pero again, nagka-come up po sila ng panibagong site, magte-text blast uli. Kaya nga po, pinaimbestigahan na natin sa NBI. And kahit na po na-block yung site, meron naman daw po silang pamamaraan para i-trace back yan. At ma-trace din po kung sino po yung mga perpetrators. Oo. Hindi ko na lang po sasabihin. Sinabi po sa akin ni Director Matibag kung ano po yung ginawa nila doon sa dati. Kaya po nahuli nila yung perpetrator. So may nahuli na sila na parang ganito rin ang pang-scam na ginagawa. Pero ito, Meron na sisiguruhin nila na mahahanap nila. Mga gaano po kaya katagal yun?
Hindi ko po masabi, pero kahapon lang po kasi ako nagpunta kay Director Matibag Oo. at ako po mismo ang nag-file ng complaint at inattach Opo. ko nga po yung mga Okay. ilang ebidensya doon sa aking reklamo. So, hindi lang isang tao to. Malamang po ito, grupo. Malamang po, sindikato po ito kasi multiple areas po yung nakaka-receive ng text. Oo. Even nga po yung mga walang sasakyan at wala naman lisensya ay nakaka-receive. So talaga pong malaking operasyon Oo. po ito. O sige po, sa panahong ito talaga, attorney, ay napakarami pong scammers. Sige, Oo so, nga po. opo, kung ano man po ang may tutulong po ng aming himpilan para po sa pagpapalaganap po ng informasyon tungkol po sa babala, no? Laban sa scam na ito, bukas po ang aming pong programa anytime. Opo, salamat po at yun lang po, isamantalayin ko yung pagkakataon na Mm-mm. ipanawagan na pag kayo po ay naka-receive ng text na may link, huwag niyo po i-click yan. Red flag po yan. Obvious, Okay. yan po ay signales na scam. Mm-mm. At kung pwede po, since naka-enroll naman kami sa eGov Mm-mm. ng ating pamahalaan, doon niyo po i-verify kung kayo po ay talagang may huli. Opo. So, mas maganda po na gamitin natin yung eGov para hindi po tayo ma-scam. Opo. Katet. Sige, salamat po, Chairman Romando Artes. Salamat, sir. Salamat po. Thank you very much. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.